Good day, everyone. So today we're tackling all about Q and C language. So what is Q? A queue is a linear data structure that follows FIFO. What's the meaning of FIFO? FIFO means first in, first out. The first element inserted is the first one removed. Think of a line at a customer. So, example, sa McDonald's. Kinsay una jud is first jud siya jud mauna kakuha siyang order or mauna siya out sa linya. So, inanar gyud ko FIO. So, karon natong i-discuss ang basic operation of a queue. So, first of all is in queue. It inserts a element at the rear. So, okay naman ang mic. Next is DQ. DQ remove an element from the front. The next is display. Show all elements in the queue. So, karon mag-start na tag coding. So, first of all, bago tag file. So, C file gyapon ta. So, di lang ta mo C++ kay C language man atong gamiton niya. What? Language. More gyapon. So, here, dili ta magbutang sa to folder. Then, type ta sa ato ang ngalan sa atong folder. So, akong i-type sa atong file is akong ingan is Q ra gyapon. So, simple karon. So, we have a blank sheet over here. So, let's start coding all about Q. So, first of all, pinaka-basic sa pinaka-basic is kuan jud ta, include jud ta. Medyo taas-taas ning ato ang ah code karon kay Q man jud niya. Dagan kayo og part niya atong i-tackle ani. So, for madugay-dugay jud ta. So, no worries. So, mo ni ato ang header, ang includes TDUH, obvious, makakuanta allows us to have a input and output functions and the max. It defines the max values of our queue. The mo na siya. Ayun, main data. Oops. So, ano yung pinaka-first na to is ang int main. So, inside our int main is the Q function. So, kuha nga siya kuha nga siya wrong spelling. Sorry, my bad. Array, this is the Q, int Qmax, which stores the element. So, one mag-stores of the element. Next is kani. Uh, front is the points to the first element. It points to the first element. Then the rear points to the last element. -1 indicates that the queue is initially empty. So, inanin siya. Then proceed ka sa int choice value, which is our variables to store our data. So
kuan sa ta, himutag ko blocks. So, ato yung butang diri kay sa so karon atong gamit ang while loop kay para maka pili tag operation sa to queue. So mura aw so kani siya kay mura gihapon og gani crude. Karon, kahuman na ta sa tong operations. Next is magkuha na ta sa switch.
So karon ang akong gibuhat is the in-view operation. So medyo taas-taas ni, then it makes of kailangan gid kog time ani para mag-type sa code. So, ang part sa kung ano sa delete or is what we call tawagan ni kanang DQ. Actually, one point.
So, muna ang part sa DQ. The last part ta sa case string sad ta, which is the display function of our queue.
So, gimutag new line diri. Then, oops, wala. Last but not the least is the case board. Asa ni. So, ayan, gumagana ba? Agay. Just, sa case number 3 under sa L. Oh, case number 6. So, as you can see here, pwede na attack Q. Oops. Cross. Ganahan niya. Ugaw. So, karon magtest ta karon if this function is or my code is working. So, let's so ayan, before na ako explain unsa ang kuan ani. So, tulo na ka book. So, we have the element 10, 20, 30. So, next atong i-display ang atuang elements. Okay? So, na-display naman ang atong mga elements sa queue. But then, ang problem nako is need siya og space. So, unsa man kaanin nako. Okay? Balik na. Sa oops. Yeah. Oops. Yeah. Oh,
So, mag-enter ka. 10, 20, 30. So, karon na natay tulo ka buok elements nga itong kuhan. So i-show. So, nakita na nato nga i-show ang elements nato. Then, mag-DQ na sa tang sunod. Deleted 10. So, 10 is in the front. Muna siyang DQ. So, muna lang na-bilin yung elements sa ato ang Q. So, karon ako yung i-explain ang atong part sa atong code karon. So, first of all, ang sa pinakataas. So, obvious ang include studio.h is our header. So, module na siya ang gamit ana. Then, our int main which calls out for our function. So, more man dyan ito function diri sa ato ang code is the int main. So, more dyan ang parun karon sa code blocks. So, next is uh, intq max and front and rear and choice and value. So, kani siyang int choice value is our variable nga atong gikuan karon gi-store sa atuang choice or sa atong gipili nga option diri sa atuang kaning queue menu. Then ang value naman sa food is our kuan nga gi-store sa i-store sa atuang mga arrays or sa value nato. The next is the I rin katong sa mga for loops nato, di ba? So, the next is ang katong int front equals I. So, gi-explain naman ako ganiya ang front points to the first element, rear points is in the rear last elements that minus 1 again indicate the Q is initially empty. So, ang Qmax is the array used to store the Q elements. Muna siya ang store sa atong Q elements. So, uh, so di naman mo dyan atong gidiscuss karon sa ato ang kuan ang while loop. So, mura ni ang kuan ang basic kuan information na ako mahatag ini is the Q operation. It's the it allows us users to pick what operation would we use. So muna siyang kuha na. Then next is ang switch cases. So para nga ma-separate nato ang mga codes then makapili sad pud ta muna mag-switch ta kay para maka ah, makapili ta either in queue, DQ o sa display. Muna siyang gamit sa switch. Then dili ta sa part sa in queue. So yun sa nako pagpadagan. Unsa may concept queue? Ang in queue ang first part sa intro kani siya diri nga part sa atoang kuan first code blocks nato is this checks is if our queue is over full na ba mo na siyang mo if full na gani ang queue nato magpakita siya nga queue overflow cannot be inserted or dili na siya mo dawat og queue sa niya example sa McDonald's napura ka tao ang pwede sa linya. So, if ever na pay lain-lain tao musud sa linya, dili pa siya pusuglon kay maximum naman siya. Mo nang gamit sa kani diri sa first part nato. Then diri na ta sa ato functionality. Mo na siya ang enq, mo na siya ang code blocks bali. Unsa may enq? Diri nga part is nag-else ta. So kani siya diri ang queue na kuan nga function. So in Tunisia. So it checks uh muna siya if queue is empty, it muna siya mo initialize ni siya sa front. Muna siya ang gamit diri nga part. Then if wala gani ang next element is move ni siya sa kaning kuan sa atubangan mo na siyang gamit ana. Okay? So next is the case 2 na sad pud ta. Sa DQ na sad pud ta ang pag-delete na sad pud sa kuan. Mo ni siya mukita mo ni siyang co-blocks niya mukita if ah so tawag gani kanang puno na. Aw dili i-delete walay kaning kuan wala day element sa tong queue. Sorry. So mo ni siya ang sa tong code nga mukita if our queue have no elements more so then humanana is mo delete ni siya element na dili mo na siya ang sa DQ ang function. So basic ra kaayo it resets the queue
oh, muna siya ang mutanggal sa queue sa tubangan. Kana siya nga part sa ganing kuan sa DQ. Next is ang case 3. Muna siya ang pagpagawas. So simple ra kayo. Nagamit ra tag for loop kay para isa-isa og pagawas or pa-show nato sa user ang ato ang elements sa array or sa queue nato. So muna siya gamit ana. So nag if and else function na ta. So simple ra man jud kay na. The next is ang case 4. Simple kayo jud return 0, which means it closes our program. So, di na nimudagan or ma-delete na ang ato ang gipang type or gipang pangkuha na to, gipang buhat na to sa atong code. So then lastly is if ever nga magpataka kag kuan sa ato ang switch or choice na to. Example 6 mo kuha na siya og invalid choice, try again. So, mo na siya ang kuha sa queue. Ang queue kay ang queue starts ang queue jud is mo sugod jud na siya sa kuan sa pinakasugod jud na inana niya is 0 jud na siya or walay sulod ang queue with the front and rear set to -1 mo na siya ang ganing kuan ang kuan jud ang trabaho jud sa queue. The next is ang in queue. First of all, it checks sa muna niya ang kuan ang queue nato if puno na ba siya. If ever puno, stop siya kanang kuan sa o ah, tawag ani kanang dawat o lain elements or variable kay dili pa man niya masud sa queue niya. Mo na siya. Then if ever kung ah napay space, mo-insert ni siyang into sa rear or sa pinakalikod or sa pinaka-last nga kaning kuan sa element. Even though dako siyang element or gamay siyang element, pinaka-last gyapon na siya. No, mo na siya ang kuan ang important sa FIFO. First in, first out. Mo na siya. Then DQ, it's first buhaton na niya is mo tanggal o mo check if ang ang queue is empty. Mo na siya. The next is it removes the element sa pinakaunahan. So, i-delete niya ang pinaka first element sa queue. Mo na siyang gamit sa DQ. Next is our display, which uses for loop to display all our queue in our system. So muna siya mo pakita ra siya mo gamit siya for loop kaya para mapakita itong mga elements sa ating system. And next is case for exit sa atong program. Then muna na siya. So muna siya ang trabaho sa queue. So atin sa magparan na sa tagbalik kay ganahan ko magkuan. Lo. I-delete ni nato ang kuan then paran tagbalik. So we all know that uh, ang ato ang queue karon has maximum of 5 elements. So atong isway karon og kuan butang tag 5 elements diri. Mhm, mhm. 30, 40, 50. So, as you can see, nidawat mo siya 50. Pero kung ato pa ni siyang dungagon ko sa, maybe, dili na siya mudawat. Oh. So, oh, wait. So, nakita nato nga, dili na pwede mudawat og element ato ang queue. So, mo mo pagawa siya og queue overflow, cannot insert. So, atong i-display ato ang mga elements sa ato queue. So, display atong 3. Oh, wait lang. Nabalik na noon ta. So, balik na sa to code. Na-exit na nato noon na to program. So, balik na. Code type.
ato ipilit ang 1, di na siya kapasud og kaning kuan elements sa to queue. Then bisita sa 3, pa-display nato atong mga elements sa to queue. Ano siya, 5 ka buok. So ate pagawas ang 10, bang deleted 10, display na sa ta. Oh, 20 na lang. 20, 30, 40, 50 na lang. So ato na sad ipislit ang 1 kay para magpasud ta. Atong ipasud ang 60. Wow, wrong ko. Hmm. So it seems that limara jud ay kabog akong mga butang. So mataas na ang time sa pag-explain nako ang sound pag ayo ani. So maybe ako na ning i-stop. So next video na sad pod ang pag unsaon pag-ayo ato sa bug. So thank you for watching. Like, share, and subscribe. So I hope you learn from my discussions today all about the cube. So thank you.